kwento yung isang direktor na ang isang episode nila, sinushoot nila ng 16 to 24 days. Isang episode, isang oras. Gusto kong batukan. Kasi ako, 2 hanggang 3 araw lang. Siya, 16 to 24 days. At sinasabi niya na nag-work daw siya ng 12 to 16 hours a day. Gusto kong sipain. Dahil yung iba, 36 hours. Diba? Well, ako hindi kasi may cut-off po ako. Pero bago ko naman na-achieve yung cut-off na yan, nagtrabaho ko ng gusto. Itingiti ka. Itingiti ka sa akin. Ako comedy. Yun. So, ganon. Kailangan ready kayo. Hindi, katulad ng sinabi ko kanina, hindi madali yung pinapasok ninyo. Yung puyatan, diba? Sabi ko nga, idadalawa pa lang yung naka-experience nun. Ready kayo. Kung may pagkakataon, umiidlip. Yan yung mga tip lang naman sa ganyan eh. Pero wag ka dun sa ilalim ng puno, sa kabilang barangay. Dahil ang aabutan mo, yung prints na lang ng gulong ng mga sasakyan kasi pack up na. Diyan lang kayo sa tabi, para pag tinawag agad, nandiyan dyan. Si Alan Chen Yong ko, may assistant director. Pag sinabi niyang talents, pag-unahan ka, parang binyag. Unahan. Pag talents, presentable ka kasi ang dami nyo eh. Ganito yun eh, ganito karami usually yan eh. Pag sinabi niyang talents, mauna ka. Para ikaw yung ma-expose. Sayang naman, nandudong ka na rin lang eh. Di ba? Dahil mo naman kinain, dahil libre naman ang pagkain sa set. Libre kape. Libre ba kape sa talents? Oh, sorry, hanggang kape lang. Walang soft drinks. Tapos, isa pa, magdadala kayo ng sarili nyong baso. Kasi wala naman ibibigay na baso. So, malamang sa gripo kayo iinom, palad niyo ang baso ninyo. Eh, mahirap kung kape ang gusto ninyo. Nasa palad. Pasong-paso yung mga palad. So, sa kahit na anong network, sa kahit na anong programa, sa kahit na anong pelikula, nagtitipid na rin po ngayon magdala ng sariling baso. At yun yung una niyong natutunan, magdadala ng baso. Magdadala rin kayo at bilang talent, pag sinabing talent, magdadala tayo ng maraming damit para nagagamit tayo ng gamit. Para kung darating ka na iyan lang yung isang damit ka lang, sa isang eksena ka lang pwede. Pero kung marami ka, ibahin mo itsura mo, di ba? Mahilig ka na rin lang naman sa makeup eh. Iba-ibahin mo itsura mo para pag talent, ikaw na naman. Oh. Yung ganon, kailangan ng kailangan may push, may drive. Kailangan wag mong titignan ng sarili mong talent ka lang kasi yun po yung stepping stone ninyo. Kapag mula doon nang ibabaw kayo, hihikab kang ganyan. John, alam mo ang cute mo. Bakit ka puyat? Ilang taong ka na? 42? 8? Cute to. Marunong ka na mate? Hindi ko kailangan. Kawawa sa si John. Ba't ka puyat, John? Dion direct. Dion. Lagi po nag-aaral. So yan ang una mo natutunan ng sinungaling. Anong grade mo na? Grade ko po. Tapos, Hindi na po nakakapagpasok kasi po sila yung nagkalagot po ako. so ang una mong bilhin vitamins. Kasi ako mabait ako sa bata bilang direktor. Anong mininiwi mo dyan? Hindi naman kayo bata in the first place. Matanda na kayo. Pinapauna ko lagi, kaya lang may masamang ugali ng AD natin. Hindi niya kayo inuuna. Pero ako laging, yung bata, yung baby, yung ganyan. Kasi alam kong at 8 p.m. dapat matutulog na kayo. No?
Kaya ko kasi kung mga artista. Hindi. Kung gusto mo talaga, gawin mo. Tapos alam mo lang talaga budgetin yung oras. No? Asan mga magulang mo? Hindi ko sila boss. Papa ko lang po, hindi papa ko. Asan ang papa mo? Hindi tayo trabaho. Puti. Kasi ikaw yung magtrabaho. Eh, sinusulsa lang yung bata at saging masamang bata. Tama. Ayun. So, nandun tayo sa taping. Pagdating sa taping, alam natin na maraming beses tayong paggagamitan. At saka hindi ko sinasabing sumipsip kayo sa assistant director o sa crowd director. Pero sila yung mga taong pwedeng makatulong sa inyo. Kasi karamihan ng iba, talagang kung nasaan lang, nandun. Siguro ang hanap lang naman din talaga, kita lang. Pero kayo dito, gumagastos kayo para mag-aral. Make the most out of it. Kung nakatungtong na kayo sa taping na ganyan, ganyan na kayo. Ganyan kayo. Tapos humanap ka na ng monoblock. Hintay ka na ng tawag sa inyo. Pero kapag nagtanong, sino rito ang marunong umarte? Sino rito ang marunong gumanyan? Taas mo yung kamay niyo. Kasi hindi sila pupunta sa inyong ganyan at aalamin, iimbestigahan kung ano ang mga nagawa mo sa buhay. Ikaw ang lalapit. Ikaw ang magpipresenta. Ikaw ang maglalakas loob. Dahil ikaw lang ang gagawa. At pag nabigay na yon, alam mo, mahusay. Meron nga sabi ko sa inyo meron mga artistang napili ko ng nasa karamihan. Isa na si Jiro Manio. 3 years old. Talent. Ganyan. Naghahanap ako ng pwedeng kapatid ni Serena Del Rincon. Na that time 6 years old. So naghahanap ako ganyan. O sumisipat-sipat ako. Tapos nilapitan ko. Gusto mo umarte? Sabi niya sa akin. Hindi ko alam puno-puno pala ng talent yung bata. Diba? Kung ginatingnan yung iba pa niyang ginawa, ang tignan niyo na lang kung ano yung mga awards niya. Dahil napakahusay na bata. Siguro nga na-born na lang yun dahil nga sa paulit-ulit na lang yung ginagawa niya. Pero, kita nyo, iba yung tindig, iba yung itsura, swertihan. Pero kapag tinawag ka, lumapit ka. Dahil minsan hindi na yan mauulit. Ganon. Especially sa TV, mabilisan. Item. Ngayon, mukhang pa tapos na yung era ng film at malulungkot ako noon dahil ako, paborito ko pa rin talaga yung tunog ng film talaga. Kunyari, film ang gamit, mag-rehearse ka ng mag-rehearse, dapat laging take one. Hanggat maaari. Hindi naman natin masasabi may mga problema rin technical, hindi natin masasabi na yung artista rin minsan nabubulol, pero hanggat maaari, malaking kasalanan kung ang cost ng pag-cut, ang cost ng pag-ulit ng eksena ay dahil nakalimutan mo ang linya. Kasi mahal yun. Si ano nga, nasi-stress nga si Joey dahil first time mo rin yung sa Sarakas ng film, ano? Film? Oo, first time nga. Yeah, yung mismong film, Ano po? Kasi nga talaga, kahit naman sinong artista, yung unang-unang sala mo sa ganyan, kasi alam mo agad, naku, mahal to, hindi ako pwede magkamali. Ang tendency, lalo nagkakamali. So, ang technique lang dyan, mag-practice, magbasa ng script. Tapos, importante rin yung ka-eksena mo. Siyempre, ang ka-eksena mo naman, tunay na artista pa, o sikat na artista na. Kapag pinagbigyan na kayo ng time para tumayo dyan, ikaw na yung buong giliw na magsabi sa kanya ng, bago lang po ako, pwede po mag-rehearse tayo. Ma-appreciate nila. Kesa tatayo kayo doon, aarte kayo, at magkakamali ka ng magkakamali, mabibwisit sa'yo. O kaya, kung hindi pa ready yung artista, may PA, sabihin mo, rehearse tayo. Walang masama doon. Ma-appreciate yun ng mga taong nandoon sa production. Kesa doon ka lang doon, magkakamali.
At ako, pag gano'n na nangyayari, palit. Uwi. Eh di ba, grabe yung preparasyon natin para makarating doon, para pauwiin lang pala. Malungkot. Okay? So, yan ang pelikula. But basically, ang pelikula ay para ring theater. Tayo sa teatro ay paulit-ulit nating nire-rehearse. Ganon din. Bakit? Kadalasan, hindi lahat. Isang camera lang ang pelikula. Tayo kayo. Ang ating ay listening. Kung ano yung ibibigay mo, i-receive mo, ibabato mo rin pabalik sa kanya. Para maging maayos na maayos. O magandang maganda. So, kunyari, camera ito ni Ethan. No? Siyempre, dapat may binibigay ka rin. Otherwise, hindi siya makakaiyak. So, dapat, kayong dalawa, marunong kayong makinig sa isa't isa. Yun ang pag-arte. Tapos, sincero mong gagawin. Yung nararamdaman mo dapat. Okay? So, dun tayo sa camera ng pelikula. Ito ang camera. Sa kanya lang muna, habang umaarte siya, ibibigay niyan lahat, lalo na kung close-up yan. O, susunod, sa kanya naman. Pag hindi magandang acting niyan, o sige na, okay na yun. Kanya lang yung camera. Hindi. So, sa kanya naman ngayon yung camera. Tapos noon, gaganunan, iiyakin na naman. Oo, kasi umiyak siya kanina eh. Masaya ka kung mamaya hindi ka magbibigay. O ngayon, ang susunod natin shot ay ang two shot. Iiyak na naman kayo. Ilan na yon? O, gusto ko pa nang umiikot naman ngayon ang camera ko. O, uulitin nyo na naman yon. Ilan na yon? O ngayon, gusto ko umaarte, pati bunbunan nyo, naglagay ako ng camera doon. O, ilan na yon? 5 beses kayong iiyak. Unahin sa lalamunan. Sa kakaumarte. Kunyari, sabi nga ni RJ kanina, girlfriend. Pero ka-eksena niya si Boyet De Leon. Mahirap din yun. Depende lang kung yun ang gusto mo rin. Pero mahirap kung alam mo kung ano yung pagkuha. Ganito ha, pag pupunta kayo sa set ng pelikula o ng TV, meron kayong imaginary bag. Okay. So, pagkakuha mo ng ganyan ng script, ka-eksena ko si Andy Eigenman. Magaling ito. Tabi ko lang yung bag ko. Kasi huhugot lang ako sa kanya. Nako, mahirap ang eksena. Iyakan. Ka-eksena ko si ano. Hindi tayo mag-mention. Kunin ko ang aking imaginary bag. Oh. Ito, nanay ko. Siya yung ka-eksena ko. Kapatid ko ang kausap ko. So, ibig sabihin, inilalapit mo yung ginagawa mo dun sa sitwasyong kinakailangan. Diba? Anthony. Kunyari yung eksena, mamamatay kunyari ang nanay mo. Diba? Imposible bang hindi ka maiyak? Mahihirapan ka bang umiyak? Kasi may nanay ka, di ba? Sino dito walang nanay? Galing ka ba sa itlog? Yes, direct ba dinosaur ha? Pero kahit dinosaur, may nagluwal sa itlog ng dinosaur. So, iisipin mo pa rin yun. Imposibleng wala kang hugutan nun. Kasi may nanay ka. So, iisipin mo lang na tunay ko tong nanay. Baka bumaha na, baka inaawat ka na, may ambulansya na, hindi ka pa tumitigil. Kasi ako, bilang artista, nanay ko ang hugutan ko.